Saan ka nga ulit pupunta, Nami? Tanong ni Astrid. Hawak niya ang kanyang digital pen at naglalagay ng shade sa iginuhit niya sa kanyang tablet. Sa Red and Black Resto Bar nga. Ano ba, Astrid? Kanina ko pa sinasabi eh. Inis na tugon nito. Sabay umupo sa gilid ng kama at inagaw ang hawak niyang tablet. Hoy, Nami! Nagtatrabaho ako oh! Reklamo niya sa kaibigan, ngunit itinago nito sa likod ang kanyang tablet. Puro ka kasi trabaho. My God, 28th birthday mo ngayon, Astrid, tapos tablet at digital pen lang ang kasama mo. Sumama ka sa akin para naman hindi puro dito sa apartment natin umiikot yung mundo mo. Pinaikot niya ang mga mata at napabugan ng hangin. Saan pa ba iikot ang mundo ko? Full-time digital artist ako, Nami. Tambak ang mga commissions ko at wala akong oras para i-celebrate ang birthday ko. Walang oras o ayaw mo lang alalahanin na birthday mo ngayon? Mahina nitong tanong kasabay ng paglambot ng ekspresyon ng mukha nito. Napaiwas siya ng tingin kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib. Maya-maya'y narinig niya ang pagbuntong hininga ni Nami. Alam kong 3 years pa lang tayo magkakilala, Astrid. Alam ko rin na roommate mo lang ako, pero concerned pa rin ako sa'yo. Ang sabi mo noon, nag-isa ka na lang sa buhay pagkatapos mamatay ng mga magulang mo sa sunog 5 years ago. At hanggang ngayon, sinisisi mo ang sarili mo kung bakit sila namatay. Nag-init ang mga mata ni Astrid. Ayaw man niyang aminin sa sarili, ngunit tama si Nami. Ayaw niyang alalahanin ang kanyang kaarawan dahil kasabay yon ng death anniversary ng kanyang mga magulang. Natatandaan pa rin niya hanggang ngayon kung paano nadamay sa isang sunog ang munting bahay nila sa Laguna. Kaagad kumalat ang apoy at muntik na siyang hindi makalabas. Mabuti na lang at iniligtas siya ng kanyang mga magulang. Nasa labas ang mga ito noon at nagluluto ng handa niya sana para sa kanyang kaarawan. Sa kasamaang palad, nakalanghap ng maraming usok ang mga ito at kalaunay hindi na kinaya kaya bumigay din ang mga ito. Ako ang binalot nila ng kumot para hindi ako makalanghap ng maraming usok noon, habang silang dalawa. Hindi na maituloy ni Astrid ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Nami ang kanyang kamay at masuyong pinisilyon. Nang tingnan niya ang kaibigan, may nakapaskil na munting ngiti sa mga labi nito. Masyado kang mahal ng mga magulang mo, kaya ikaw ang mas inuna nila kaysa sa sarili nila. At alam ko hindi sila natutuwa na hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay nila. Namalaya na lang ni Astrid na tumutulo na ang kanyang mga luha. Basta talaga tungkol sa kanyang mga magulang, mabilis siyang umiyak, tapos death anniversary pa ng mga ito at kaarawan niya. Bilang nag-iisang kaibigan mo, gusto kong maging masaya ka sa birthday mo, Astrid. Kasi para sa mga magulang mo, espesyal ang araw na to dahil ito yung araw na isinilang ka sa mundo. Hindi puro lungkot ang dala ng kaarawan mo. Isipin mo na mas maraming magagandang alaala ang araw na to kaysa sa trahedyang yun. Mas lalo siyang naiyak dahil sa mga sinabi ni Nami. Bumuntong hininga ito at niyakap siya. Ano ba yan? Napaiyak pa kita? Reklamo nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tila tinablan siya sa mga sinabi ng kaibigan. Namalaya na lang niyang nagbibihis na siya upang sumama sa resto bar na sinasabi nito. Hindi talaga siya mahilig lumabas, lalo pat hindi naman required yon sa trabahong mayroon siya. Nakasuot siya ng red halter top na may mahabang sleeve. Sa pang-ibaba naman, nagsuot siya ng leather skirt na hanggang kalahati ng hita ang haba. Pinaresa niya yon ng ankle boots. Nag-apply lang siya ng kaunting makeup at kinulot ang ibabang bahagi ng mahaba niyang buhok. Nakakapanibago ka naman, Beshi. Marunong ka palang magpakita ng kaunting balat. Pangaasar sa kanya ni Nami nang makita ang kanyang suot. Nag-spray na ito ng pabango sa buong katawan at handa nang umalis. Hindi naman dahil hindi ako palaging lumalabas, hindi na ako nagsusuot ng mga ganito. Bago mamatay ang mga magulang ko, party girl na talaga ako, Nami. Sagot niya habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin ng kanilang kwarto. O siya, tama na yung topic na yan. Baka mamaya umiyak ka na naman. Sayang yung makeup mo, ang ganda-ganda mo pa naman. Tara na. Nang makarating sila sa Red and Black Resto Bar, kaagad umorder si Nami ng mga pagkain at alak. Nakakadalawang bote pa lang sila nang nakaramdam na ng pagkahilo si Astrid. Kaya naman, nang hilain siya ni Nami sa dance floor, walang hiya-hiya siyang sumayaw na parang wala ng bukas. Yay! Happy birthday to me! Masayang bulalas niya habang sumasayaw at nakaangat ang isang kamay na may hawak na isang bote ng alak. Mula nang mamatay ang mga magulang niya, ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na magsaya ng ganito.
Itinuon niya ang pansin sa pag-aaral ng digital art hanggang sa maging bihasa siya roon. Umalis siya sa Laguna at nanirahan sa Taguig upang doon mangupahan. Doon niya nakilala ang kaibigang si Nami na isa namang sales agent. Beshi, punta muna ako ron ah. May nakita akong boylet na kamukha ni Song Kang. Paalam sa kanya ni Nami bago mabilis na umalis. Sige lang, mangarap ka lang. Tingnan mo, makakahanap din ako ng kamukha ni Song Kang mamaya. Pangyayabang niya kahit wala na ito roon. Napanguso si Astrid dahil nakakaramdam na siya lalo ng pagkahilo. Bumalik siya sa table nila ni Nami at kinuha ang kanyang sigarilyo at lighter. Pasuray-suray na nagtungo siya sa second floor ng resto bar at pinuntahan ang balcony kung saan naroon ang smoking area. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo. Humithit siya roon habang nakasandig sa railing at nakatanaw sa city lights. Malamig ang simoy ng hangin ngunit hindi niya alintana yon. Kailan kaya ako magkakaroon ng kasama sa buhay? Gusto ko ring maranasan na magkaroon ng pamilya. Bulong niya sa kanyang sarili. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang maramdamang may pumasok sa balcony na kinaroroonan niya. Tell him na ayaw ko magpakasal. Kahit sino pa yan, I don't care. Anything about marriage makes me wanna puke. Ikaw na bahala magsabi sa kanya. Sambit ng lalaki sa kausap nito sa cellphone. Marahas itong bumuntong hininga. Pinatay nito ang tawag at sinuntok ang railings na ikinagulat ni Astrid. Panira naman to ng moment ko. Inis na bulong ni Astrid sa sarili bago muling humithit sa kanyang sigarilyo. Hey, woman! Napalingon siya sa lalaki nang tawagin siya nito. Wala namang kasing ibang tao roon kundi silang dalawa lamang. Nakatingin ito sa kanya at salubong ang mga kilay. Doon lang niya napansin na nakasuot ito ng suit at mukhang mayaman. Kahit kasi 2 metro ang kanilang distansya, amoy na amoy niya ang pabango nito. Sa kabila ng mabangong amoy nito ay humahalo yun sa amoy ng alak. Mukhang nakainom na rin ito base sa sumusuray nitong postura. Yes, bakit? May problema ba? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Natigilan pa siya dahil lumapit ito ng kaunti. Mas natitigan niya ang makalaglag panty nitong kagwapuhan. I'm sorry for asking, but why are you here alone? Tanong nito bago bumunot ng sigarilyo sa suot nitong coat at sinindihan yon. Humithit ito at bumuga ng usok habang ang mga matay mariing nakatuon sa kanya. Kaagad niyang pinilig ang kanyang ulo. Parang nawala ang kalasingan ni Astrid dahil sa lalaking kaharap na kamukha ni Song Kang. Ultimate crush niya si Song Kang kaya siya natulala. Pero Pinoy version ito at mas gwapo pa sa Korean actor na yon. Nagyosi lang ako saglit. Medyo may tama na ako eh. Sagot niya. Pilit na ginawang normal ang kanyang boses. Napatango ito. I'm sorry for asking. Hindi lang ako sanay na may nakikitang babae rito sa smoking area. Ganun ba? Teka. Napatingin si Astrid sa hawak niyang sigarilyo. Halos paubos na yon kaya itinapon niya yun sa sahig at tinapakan. Nakakahiya sa lalaki na nakikita siya nitong naninigarilyo. Minsan lang naman niya yun ginagawa kapag stress lang at naaalala ang magulang niya. Hindi naman talaga ako mahilig manigarilyo. Kailangan ko lang yun minsan kapag sobra ako nalulungkot. Paliwanag niya kahit hindi naman kailangan. The same goes for me. Pero sa nangyayari ngayon sa buhay ko, baka mapadalas na ako manigarilyo. My grandfather wants me to marry someone. Hindi pa naman ako masyadong matanda pero minamadali niya ako. 30 years old is still young, right? Baka naman gusto lang niya magkaapo na. Yes, gusto na niyang magkaroon ng apo. Hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali. It annoys me because I want to control my own life. Pinamana niya sa akin ang kumpanya niya, so wala na akong oras para makahanap ng mapapangasawa. Hanggang sa umabot na ako sa edad ko to. Tapos ngayon, mamadaliin niya ako magkaroon ng asawa at anak. It doesn't make sense. Pinigilan ni Astrid ang mapangiti nang marinig ang mga reklamo nito. Tila may tama na nga ng alak ng lalaki. At isa pa, hindi gawain ng mga lalaki na maglabas ng mga hinaing sa buhay sa isang estranghera na katulad niya. Hayaan mo na ang lolo mo. Matanda na kasi siya kaya naghahabol ng apo. Sundin mo na lang siya. Bakit hindi ka maghanap ng babaeng bubuntisin? Hindi ka naman mahihirapan makahanap dahil gwapo ka. Tila kinikilig pa niyang sambit. I know. Women come to me. Pero lahat sila, gusto lang ang itsura at ang pera ko. Pero kapag nakilala na nila ang tunay na ako, wala. Aalis na lang sila bigla. Sa tingin mo, magtitiwala pa ako sa mga babae. Bakit kinakausap mo ka ng ganyan? Babae rin ako ah.
Muli itong humithit sa sigarilyo at ibinuga yun sa ere bago sumagot. Because you're a stranger. Kahit mag-rant ako sa'yo ng mag-rant, ayos lang. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Tomorrow, you're gonna forget about this. Umismid siya rito. Ang unfair naman. Nakinig ako sa mga rant mo pero ako, hindi man lang nakapaglabas ng mga hinaing ko sa buhay. Go on, miss. Tell me your rants. I'm all ears. Sumandal ang lalaki sa railing. Nililipad ngayon ng maikli at wavy nitong buhok. Hindi nakapagsalita si Astrid at napatulala na lang sa napakagwapong nilalang sa kanyang harap. Hey, bakit hindi ka na nagsalita, miss? Untag nito at nilingon siya. Muli niyang ipinilig ang ulo. Mas lalo tuloy siyang nahilo at muntik pang matumba. Ngunit hindi yun natuloy sapagkat naagapan siya ng lalaki at hinawakan sa bewang. Careful. Sambit nito habang hindi pa rin siya binibitiwan. Sorry. Nahilo lang ako bigla. Alam mo na, nakainom. Naglakbay ang mga mata nito sa bawat parte ng kanyang muka. Nagtagal ang mga yon sa kanyang mga labi. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Astrid. Hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa matinding tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Do you have a boyfriend, miss? Tanong nito. Wala akong boyfriend, mister. Napangisi ito na nagpalitaw sa magaganda at mapuputi nitong ngipin. Good. What's your name? Astrid de los Reyes. Mas lalong lumaki ang nakapaskil ng ngisi sa mga labi nito. I'm Connor Fentabella. Nice meeting you, Astrid. Do you want to sleep with me? Lakas loob na tanong niya. Napangisi naman to. Doing that thing with me won't solve your problems, woman. Maniwala ka. Gusto ko lang namang makalimot. Birthday ko rin kasi ngayon. May mga bagay akong gustong makalimutan na hindi kayang idaan sa alak lang. Well, pareho tayo may gustong takasan ngayong gabi. But the real question here is... Dahan-dahan itong yumuko sa kanyang tenga at bumulong. Pigil niya ang hininga lalo nang maramdaman ang mainit nitong hininga sa kanyang lieg. Hindi mo ba pagsisisihan to? You're asking for a one-night stand with a stranger, miss. Sabi mo nga, bukas makakalimutan din natin to dahil hindi naman talaga tayo magkakilala. Huwag kang mag-alala, wala akong pagsisisihan. Walang habulan na mangyayari. Lilipas lang to. Deal? Dahan-dahan itong umayos ng pagkakatayo at seryosong tinitigan siya sa mga mata. Ang panga nito'y agresibong gumagalaw. Fine, let's have some fun tonight. Sambit nito bago hinawakan ang kamay niya at hinila na siya palabas ng smoking area. Sa isang kwarto sa resto bar na yon, isinuko ni Astrid ang kanyang sarili sa lalaking nagngangalang Connor Fentabella. Ang sabi pa niya ay hindi niya pagsisisihan yun. Ngunit kinabukasan, pinagmumura niya ang sarili. Nagmadali siyang umalis sa lugar na yon at umuwi sa kanyang apartment sa Taguig. Nadat na niya roon si Nami na mukhang kakagising lamang din at tila may hangover pa. Oh, Beshi, magandang umaga. Sorry, hindi na kita nahanap kagabi. Hinatid lang ako ng boylet ko kagabi dito sa apartment kasi lasing na lasing din ako. Hindi na kita natawagan. Nasaan ka ba kagabi? Nawala ka bigla eh. Tanong ni Nami habang nagsisipilyo ito sa lababo. Naroon lang si Astrid sa upuan nakatapat ng mesa nila at nakatulala. Ako naman, nakipag-ano ako sa lalaking kamukha ni Songkang. Nakatulalang sambit niya. Ah, ganun ba? Ano? Pucha, nakipag-ano ka kay Songkang? Nakipag-ano ako sa lalaking kamukha ni Songkang. Paulit-ulit. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya. Humarap ito sa kanya kahit nakapasak pa sa bibig ang sapilyo nito. Stop me. Totoo ba? Kaya ba bigla kang nawala kagabi kasi kumerengkeng kang gaga ka? Bakit? Masama ba yun? Single naman ako ah. Ano, ikaw lang may karapatang kumerengkeng? Napanguso ito at muling humarap sa lababo upang maghugas ng bibig. Pagkatapos, humarap ito sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin. Wala namang masama kung lumandi ka, pero nakakabigla ka naman. Virgin ka pa nang dalhin kita sa resto bar. Tapos pinamigay mo lang sa isang lalaki na hindi mo kakilala na kamukha ka mo ni Songkang? Be, kamukha na yun ni Songkang eh. Tatanggi pa ba ako? Ah, ganon. O ngayon, masarap ba? Nadiligan na yung tuyot mong pechay. Masarap ano? Humaba lalo ang nguso ni Astrid. Pilit tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Batid niyang hindi na niya makikitang muli si Connor. Ngunit abot hanggang buto ang kanyang nararamdamang kilig
na tila isa siyang teenager. One night stand lang yun. Hindi kami magkakilala kaya ayos lang yun. Sambit niya habang pilit itinatago ang kilig. O sige, sabi mo sana lang hindi ka mabuntis. Gaga ka. Daig mo pa ako. Noon sa ex ko na mahal ko sinuko ang virginity ko. Pero ikaw sa estranghero ka nagsuko ng bataan. Natigilan siya at napaisip sandali. Naalala niya ang mga nangyari kagabi pero hindi niya maalala kung gumamit ng protection si Connor. Hala siya, hindi ko sumasagot. Ano? Nagpagalaw ka ng walang proteksyon ano? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Nami sa kanya. Hindi ko alam Lasing nga kasi kami pareho. Hindi naman siguro ako mabubuntis. Isang beses lang naman yon. Be, kahit isang beses lang may nangyari, kung shooter ang isa sa inyo, makakabuo ka agad kayo. Ay nako, hindi ka nag-iingat. Gaga ka talaga. Talagang pinanindigan mo ang happy na birthday mo pa ha? Ang sabi ko lang naman magsaya ka. Hindi ko sinabing magsuko ka ng bataan. Anong happy? Ang sakit kaya? Syempre, first time mo. Pero sana talaga hindi kayo makabuo, Beshi. Napakagutlabi na lang si Astrid at nakaramdam bigla ng takot sa dibdib. Hindi siya handa na magkaroon ng anak. Ngunit kung magbubunga man yun ay tatanggapin niya ng walang pag-aatubili. Pangarap niyang magkaanak at okay lang naman kung magiging single mom siya. May trabaho naman siya. Lumipas sa mga araw at linggo, hindi na nga dinatnan ng period si Astrid. Naging kabado siya sa loob ng mahigit isang buwan hanggang sa pinilit siya ni Nami na magpa-check up na. 2 lines kasi ang lumabas sa pregnancy test na binili niya at gusto niyang makasiguro kaya pumunta siya mismo sa doktor. You're 6 weeks pregnant. Nakangiting sambit sa kanya ng doktor na kaharap. Napahawak na lang si Astrid sa kanyang tiyan. May nabuong bata sa sinapupunan niya noong gabing yon. Hindi niya alam kung anong unang mararamdaman. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, masaya siya dahil hindi na siya magiging mag-isa. Sinabi niya kay Nami ang pagbubuntis niya at hindi na ito nabigla pa. Bakit hindi mo kausapin ang ama niyan, Beshi? Malumanay nitong tanong habang magkaharap sila sa lamesa sa kanyang apartment. Nami, sa tingin mo tatanggapin niya tong bata sa sinapupunan ko? Sigurado ako na wala sa plano niya na magkaanak sa akin. One night stand lang yun, at sinabi ko sa kanya na walang habulan. Malay mo, matanggap niya, di ba? Huwag mo sanang pagkaitan ng pagkakataon na magkaroon ng ama ang magiging anak mo, Astrid. Kung hindi niya tatanggapin, di wag. Tayong dalawang magpapalaki sa bata. Pero sa ngayon, subukan mo man lang sana na sabihin sa kanya. Alam mo naman ang pangalan niya, di ba? Bumalik ka sa resto bar at magtanong ka ron. I'm sure regular customer siya ron. Napaisip si Astrid sa mga sinabi ni Nami. Lahat kasi ng mga sinabi nito ay totoo. Kaya naman, naging buo ang loob niya at pumayag sa payo nito. Para yun sa magiging anak niya. Nang araw ding yun ay nagpunta siya sa resto bar kung saan niya nakilala si Connor. Batid niyang imposibleng magtagpo ang landas nilang dalawa doon. Nag-iwan na rin siya ng sulat sa manager ng resto bar nang malaman niya na regular customer nga raon si Connor. Naroon sa sulat ang kanyang numero at binanggit niya ang kanyang pagbubuntis. Lumipas ang isang araw ngunit hindi ito tumawag. Hindi siya sumuko at muling bumalik sa resto bar. Nang kausapin niya ang manager, sinabi nito na naibigay na nito ang sulat sa lalaki. Bakit hindi siya tumawag kung natanggap na niya ang sulat ko? Ibig mong sabihin nun ay wala siya pakialam kahit buntis ako? Nanlulumong bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad palabas sa resto bar. Sumakay siya ng taxi pa uwi sa kanyang apartment. Mabigat ang kanyang dibdib dahil nawawalan na siya ng pag-asa na makausap si Connor. Maya-maya'y natigil siya sa pag-iisip nang biglang umalog ng malakas ang taxi na sinasakyan niya. Manong, anong nangyayari? Kabadong tanong niya sa driver nang napilitang itigil sa tabi ng kalsada ang taxi. May bumangga sa atin mula sa likod, ma'am. Sagot ng nasa 50 anyos na driver. Ano po? Napalingon siya sa likod at tiningnan ng isang itim na kotseng naroon. Ma'am, humawa ka. Babanggain tayo ulit. Babala ng driver bago muling pinaandar ang taxi. Ngunit naabutan sila ng itim na kotse at muli silang binangga. Napasigaw si Astrid sa takot. Wala silang nagawa nang paulit-ulit pa sila nitong binangga. Hanggang sa gumewang-gewang sila at bumangga sa malaking poste. Tumama ang kanyang ulo sa bintana at nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya na sobrang kirot ng gilid ng kanyang ulo. Nang hawakan niya yon at tiningnan ang kanyang kamay ay may dugo yun. Kaagad siyang nagpanik at napaiyak.
Nang tingnan niya ang taxi driver, wala pa rin itong malay. Tulong! Tulungan niyo kami! Umiiyak niyang sigaw. Gustuhin man niyang makababa, ngunit bukod sa nahihilo siya ay masakit ang buong katawan niya. Maya-maya ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, itim na sombrero at face mask. Nakatayo ito sa labas ng basag na bintana. May hawak itong barel at nakatutok sa kanyang direksyon. Wag, maawa ka, buntis ako. Pagmamakaawa niya. Hindi ito sumagot at tila handang-handa na itong paputukin ang barel. Pigil ni Astrid ang hininga at napapikit na lamang dahil batid niyang yun na ang katapusan niya. Ngunit isang malakas na putok ng baril ang narinig niya na nagpadilat sa kanyang mga mata. Wala na sa labas ng bintana ang lalaki, ngunit may isa pang lalaki ang sumilip sa bintana at tiningnan ang kanyang kondisyon. Maya-maya may pinindot ito sa tenga. Don Julio, buhay pa tong babae. Wika nito sa kausap. Dahil sa labis na takot at dala na rin ng mga sugat ni Astrid, unti-unting bumigat ang mga mata niya at kusang dumilim ang kanyang paningin. Nagising na lang siya sa isang malaking kwarto. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng isang matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa 70 years old na. Sa kabila ng edad, maganda pa rin ang postura nito. Maputi ito at puti na ang lahat ng buhok. May hawak itong tungkod at nakapamulsa. Kamusta ka, Iha? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Kaagad bumangon si Astrid. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang ulo. Paghipo niya ay may benda iyon. Sino po kayo? At nasan ako? Takang tanong niya. Ako si Don Julio. Narito ka sa mansyon ko, Iha. Iniligtas ka ng bodyguard ko na si Fidel nang madaanan namin ang taxi na sinasakyan mo kanina. Ligtas na ang taxi driver pero namatay ang lalaking gustong pumatay sa'yo. Sa hita lang siya pinaputokan ng bodyguard ko pero binaril niya ang sarili niya. Talagang ayaw magpahuli ng buhay. Pero Iha, gusto kong malaman mo na mabuting tao ako at hindi kita sasaktan, kaya huwag kang matatakot. Niyakap ni Astrid ang sarili at napahikbi. Hindi naman po ako natatakot sa iyo, Don Julio. Iniligtas mo po ako kaya maraming salamat po. Walang anuman yun. Gusto ko lang din itanong sa iyo kung may kaaway ka ba. Mariin siyang umiling. Wala po. Kaya nga po nagtataka ako kung bakit may gustong pumatay sa akin eh. Iha, alam ko natatakot ka. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Makakasama sa baby mo yan. Buntis ka pa naman. Nagamutin ka ng family doctor namin na diskubre niyang buntis ka. Huwag kang mag-alala. Mahahanap natin ang gustong pumatay sa'yo. Ang kotseng bumangga sa taxi na sinakyan mo kanina. Walang plaka. Pero gagawin lahat ng mga tauhan ko para malaman kung sino ang mastermind sa tangkang pagpatay sa'yo. Nahihiyang umiti siya sa matanda. Salamat po. Pero sobra-sobrang tulong na ang ginawa mo, Don Julio. Walang anuman yun, Iha. Malapit ang loob ko sa mga katulad mo. Sasagot sana si Astrid, ngunit biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang isang pamilyar na lalaki na nakasuot ng suit. Mahilig ka lang talagang mamulot ng mga kawawang tao sa lansangan, Lolo. Sarkastiko ang bungad ng lalaking kararating lang. Natigilan ito nang magtagpo ang mga mata nila. Napatitig si Astrid sa lalaki at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. Connor? You? Gulat na sabit din ni Connor nang makilala siya. Connor, apo, magkakilala ba kayong dalawa? Tanong ng matanda habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Siya po ang ama ng batang nasa sinapupunan ko, Don Julio. Walang prenong sagot ni Astrid. What? Gulantang nasambit ni Connor. Connor, totoo ba to? Ikaw ang bumuntis sa magandang dilag na to. I didn't know you'll resort to this para lang hindi ka magpakasal. Natatawa at napapailing na sambit ng matanda. Lolo, I can explain. I met that woman more than a month ago. We had fun that night but that's it. Hindi ko naman alam na mabubuntis siya at saka... Aray ko, Lo! Natigil sa pagsasalita si Connor nang paluin ito sa balikat ng matanda gamit ang tungkod nito. I don't need further explanation, Connor. Sapat na sa akin na malaman na magkakaroon na ako ng apo sa'yo. Halos hindi na maipinta ang mukha ng binata. Lolo, I don't even know kung sa akin talaga yan. Tumaas sa mga kilay ni Astrid. Magsasalita sana siya ngunit nagulat siya nang makitang binatukan ni Don Julio ang apo nito gamit ang tungkod. You brat! Hindi sasabihin ng magandang dilag na to na ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. Alam ng mga babae kung sino ang dapat ituro na ama na magiging anak nila.
Hoy Connor, ang kapal mo ha. Virgin kaya ako nang makuha mo. Kung ayaw mong maniwala, edi mag-DNA test tayo ng anak ko paglabas niya. Hindi na timing singit ni Astrid. No need. Alam kong apo ko yan, iha. Bumaling ang matanda sa lalaki. At ikaw, apo, panindigan mo ang ginawa mo. Hindi kita pinalaking irresponsable. Okay, fine. But what am I gonna do, Lolo? I told you, hindi ako magpapakasal sa kahit sino. Let's forget about marriage. Total, magkakaroon na naman ako ng apo. Siya na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Kumunot ang noon ni Connor. And what do you mean by that, Lolo? Nasa peligro ang buhay ng magandang dilag na ito. May gustong pumatay sa kanya at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa magiging apo ko. She's gonna stay here hanggang sa mga anak siya. Pero, Lo, at kapag tumanggi ka, mapipilitan talaga akong ipakasal ka. You choose. Nakangiti pang paghahamon ng matanda. Napabuntong hininga si Connor. Ilang segundong nanahimik ito na tila nag-isip muna ng malalim bago nagsalita. Okay, fine. Mas madali ang gusto mo kaysa magpakasal ako, Lolo. But what about after she gives birth? Anong mangyayari sa custody ng bata? It's up to you. You can do co-parenting. But I'll leave it to the two of you. Basta ang gusto ko, magkaroon ako ng apo na magmamana ng Fentabella Land Holdings. Alam ko magaling ka sa pagpapatakbo ng kumpanya na ipinamana ko sa iyo, Connor. Pero hindi habang buhay ay nariyan ka para sa kumpanya. Kailangan mo ng susunod na tagapagmana. At ito na ang pagkakataon na yun. Huwag mo akong bibiguin, Connor, apo. Si Connor na ang kasalukuyang CEO ng Fentabella Land Holdings. Real estate ang pangunahing negosyo ng mga ito. At marami rin ang mga itong condominium at apartment. Tinapik ni Don Julio sa balikat si Connor at ngumiti pa kay Astrid bago ito naglakad palabas ng kwarto. Naiwan silang dalawa doon ng binata. Tumaas din ang mga kilay ni Astrid at nag-umpisang magsalita. Alam ko na kung bakit kahit natanggap mo ang sulat na pinabigay ko ay hindi mo ako tinawagan kaagad. Kitang-kita ko sa reaksyon mo na ayaw mo sa magiging anak ko, Connor. Nakatayo lang ito sa harap niya habang hinihilot ang sentido na tila pasan-pasan nito ang mundo. Alam mo, kung ayaw mo sa batang nasa sinapupunan ko, aalis na lang ako. Dagdag ni Astrid. Tumingin ito sa kanya na nagpatunaw sa katapangan niya. Kahit galit siya ay hindi niya maipagkakaila na napakagwapo nga talaga ng binata. Wala ako natanggap na sulat. I never came back to that resto bar after that night. Malamig nitong tugon. Kumunot ang noo niya. Wala ka natanggap? Bakit sabi ng manager ng resto bar inabot niya raw sa iyo ang sulat? I don't know, okay? Jeez. Muli nitong sinapaw ulo. Napabuntong hininga si Astrid dahil kitang-kita sa mukha ng binata ang pagkadisgusto sa nangyayari. Gumuhit ang sakit sa kanyang dibdib. Umasa pa naman siya na matatanggap nito ang batang nasa sinapupunan niya. Mukhang sising-sisi ka na may nangyari sa ating dalawa ha. Malamig niyang sambit. Napatingin muli sa kanya si Connor at napabuntong hininga. Your name's Astrid, right? I could still remember your name kahit lasing din ako nun. But don't get me wrong. I know it's partly my fault kung bakit nakabuo tayo. I forgot to use a protection. Hindi rin kita sinisisi. It's just that, nabigla lang ako sa mga nangyayari. Marami na akong commitments mula kay Lolo at sa kumpanya. Being a father is the last thing I want, Astrid. Kaya nga, ayaw ko magpakasal dahil ayaw ko sa commitment. Sino ba nagsabi sa'yo na magko-commit ka? Baka akala mo kaya kita ginustong hanapin at ipaalam sa'yo na nabuntis mo ko ay dahil gusto kong panindigan mo ko. Hindi ganun yun. Ang gusto ko lang, bilang ikaw ang ama ng batang to, malaman mo na may anak ka. Gusto ko rin na may makilala siyang ama. Yun lang at wala akong balak na humingi ng sustento sa'yo. So, anong kinakatakot mo? Fine. Alam ko kasi na hindi ko mabibigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal ng batang yan. But since nandyan ka naman, umaasa ako na mabibigay mo sa kanya ang mga yun. Susuportahan ko mga pangangailangan na magiging anak natin. Pero hanggang doon lang ang kaya kong gawin. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga yon. Dahil anak ko to. Dugo at laman ko. Huwag mo akong itulad sa'yo na takot sa commitment. Aalagaan at poprotektahan ko ang anak ko. It's good to hear that. Dahil ikaw lang ang makakagawa niyan sa kanya. Financial support lang ang kaya kong ibigay, Astrid. Pinaningkitan niya ito ng mata. Buong buhay mo siguro wala kang inalagaan at pinrotektahan na tao. Bakit? Ano meron sa'yo at ganyan ka mag-isip, Connor? Life has taught me the hard way, Astrid. Natutunan ko na kailangan kong unahin palagi ang sarili ko.
Bago ko protektahan ng iba, sarili ko muna. Kasi kapag inuna mo ang iba kaysa sa sarili mo, isa kang malaking tanga. Tanga? Ibig sabihin, tanga ang mga nagmamahal at inuuna ang iba kaysa sa sarili nila? Tanga rin ako kasi gusto kong protektahan ang magiging anak ko. Ganun ba? That's right. Everyone's stupid in different ways. At hindi ko gustong maging tanga. Napaismid siya. You're pathetic. Alam mo ba yon? Hindi ko alam na ganyan ka pala. Ang layo mo sa corner na nakausap ko nung gabing yun. It's because I'm drunk. Kung hindi ako lasing, hindi rin ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Wala ka sana rito ngayon. Namalayan na lang niyang umalis na si Connor sa harap niya. Masakit pa rin ang kanyang katawan at sariwa pa ang sugat sa kanyang ulo. Kaya naman hindi siya makagalaw ng maayos. Mabuti na lang at mabait na nurse ang nag-alaga sa kanya upang pakainin siya at painumin ng mga gamot. Bago matapos ang araw na yon, tinawagan niya si Nami. Nagulat ito nang malaman ang nangyari sa kanya. Pinaliwanag niya rito na ligtas na siya at nasa poder siya ngayon ni Connor. Patulog na sana siya nang kumatok sa kwarto si Don Julio. Nakangiti ito nang sumilip sa pinto at nahihiyang umiti siya pabalik. Kamusta ka rito, Iha? Ayos ka lang ba? Masuyo nitong tanong bago umupo sa gilid ng kama. Maayos na maayos po ako rito. Alagang-alaga ako ng nurse mo, Don Julio. Bukas po siguro pwede na akong bumalik sa apartment ko. Pasensya ka na pero hindi kita papayagan. Muntikan ka nang mamatay kanina kung hindi lang ako dumaan sa lugar na yun. Apo ko ang nasa sinapupunat mo at hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyong dalawa. Teka, ano nga pala pangalan mo, Iha? Alanganin siyang umiti rito. Astrid po, nagpapasalamat po ako sa pagmamagandang loob mo. Wala akong masabi ron. Pero si Connor kasi, mukhang ayaw niya nandito ako. Yung nangyari kasi sa amin dati, one night stand lang po talaga. I know. Hindi ko naman kayo pinipilit na magsama, hindi ba? Ang gusto ko lang manatili ka rito hanggang sa mga naka. At isa pa, gusto kong presensya mo sa buhay ng apo kong si Connor. Hindi man halata pero kailangan niya na makakasama. Alam ko masungit siya, pero gusto kong makiusap sa'yo na sana lawakan mo pangunawa mo. That kid suffered so much. Malupit ang mundong nakagisnan niya, kaya ganyan siya. Takot magtiwala, takot mag-commit, at takot na magmahal. Kung hindi ako dumating sa buhay niya para sagipin siya, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. At naisip ko na baka kapag narito ka at lumabas na ang anak niyo, magbago siya. Ibig mo po bang sabihin ay hindi mo totoong apo si Connor, Don Julio? Yes, he was only 11 years old back then. Katulad mo, nadaanan ko rin ang batang yun sa kalsada habang binubugbog ng isang grupo ng mga lalaki. Ang sabi niya sa akin na singgero at mahilig sa sugal ng mga magulang niya. Binubugbog siya kapag wala silang makain. Hanggang sa umabot sa punto na gumagamit na ng pinagbabawal na gamot ang mga magulang niya. Muntik na siyang patayin ng mga ito habang natutulog. Nagawa niyang makatakas pero sa lansangan siya tumira hanggang sa nakita ko siya. Nanlumo si Astrid sa mga nalaman. Ngayon naiintindihan na niya si Connor kung bakit ito ganoon makitungo sa ibang tao. I hope you understand kung bakit ganoon si Connor, Iha. Hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa na balang araw magkakaroon siyang muli ng tiwala sa mga taong nasa paligid niya. Natutuwa nga ako dahil narito ka ngayon at bibigyan siya ng anak na magiging kakampi niya kapag nawala na ako. But for the meantime, Iha, sana nariyan ka rin para sa kanya sa oras na mawala siya ulit sa sarili niya. Kailangan lang niya ng pagmamahal na totoo. At sigurado ako na kapag naramdaman niya yon, magbabago ulit ang pananaw niya sa buhay. I don't want him to live like this anymore. Ang gusto ko lang magkaroon siya ng sarili niyang pamilya na iintindi at magmamahal sa kanya habang buhay. Napakurap-kurap si Astrid. Isang malaking responsibilidad ang nais nitong gawin niya para kay Connor. Ngunit isang simpleng hiling lamang yon kumpara sa mga nagawa nitong mabuti sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Sige po, susubukan ko siyang intindihin, Don Julio. Marami ka na pong nagawang mabuti sa akin. Maraming salamat, Iha. Ngumiti ito ng malaki sa kanya, yung klase ng ngiti na puno ng kasiyahan at pag-asa. Ngunit hindi niya akalain na huling beses na pala niyang makikita ang ngiti na yon ni Don Julio. Kinabukasan, narinig niya ang pagwawala ni Connor habang inilalabas mula sa isang kwarto ang walang buhay na katawan ng lolo nito. Napalabas ng kwarto si Astrid at pinanood ang walang humpay na pagtangis ni Connor
habang yakap-yakap nito si Don Julio. Wake up, Lolo. Please. I can't trust anyone. Ikaw lang ang kakampi ko. Don't do this to me, Lolo. Malakas na iyak ni Connor. Natutop ni Astrid ang bibig kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Nakikita niya kasi ang sarili niya kay Connor. Ganoon kalakas ang iyak niya nang mawala ang kanyang mga magulang. Nakakadurog, nakakamatay sa sakit. Nagluksa ang lahat ng mga tao sa mansyon ng araw na yon. Nalaman ni Astrid na matagal na palang may tumor sa utak si Don Julio at hindi nito sinabi kay Connor. Dumalo si Astrid sa burol ni Don Julio kasama si Connor. Tahimik ang binata ngunit halata ang paghihinagpis nito sa likod ng suot nitong shades. Ipapahatid na kita sa driver mamaya, Astrid. You shouldn't stay here longer. Baka makasama sa'yo. Malamig na sabit ni Connor habang ang mga matay nakatutok sa salamin ng kabaong. Inalis ni Astrid ang bara sa kanyang lalamunan. Ayos lang ako, Connor. Gusto ko magstay muna rito. Wala naman akong ginagawa sa mansyon. Tumingin ito sa kanya at inalis ang suot na shades. Kitang-kita na niya ngayon ang matinding lungkot sa namamaga nitong mga mata. Huwag ka nang makulit, Astrid. Hindi naman para sa iyo ang sinasabi ko kung hindi para sa baby. At isa pa, may mangyayaring gulo dito maya-maya. And I don't want you to witness that. Baka makasama sa'yo. Anong gulo? Hindi sumagot si Connor at napalingon sa bukana ng entrada ng funeral hall. Napasunod ang tingin ni Astrid at nakita ang pagdating ng 3 tao na sa kilos at sa pananamit pa lamang, batid niyang kadugo ang mga ito ni Don Julio. Naglalakad sa unahan ang babaeng sopistikada na nasa 50s. Mahaba at pinong-pino ang buhok nito. Nasa magkabilang gilid nito ang 2 lalaki. Nasa kanan ang tila nasa 50s din na lalaki at nasa kaliwa naman ang isa pang lalaki na mas bata. Ang hula ni Astrid ay anak ito ng 2 nakatatanda. Here comes the devils. Mas maaga sila kaysa sa inaasahan ko. Mariing bulong ni Connor bago naglakad upang salubungin ang 3 dumating. Gusto sanang sumunod ni Astrid ngunit sinenyasan siya ni Connor na manatili lamang sa kanitatayuan niya. Kaya naman pinanood lamang niya ang mga ito. What are you doing here, Janice? Malamig ang tono na tanong ni Connor sa babae. Maarting inalis ng babaeng tinawag na Janice ang suot na shades. Connor, have you forgotten? I'm still his one and only daughter. I'm with my husband and my son. Kaya kung pwede, padaanin mo kami. Ngunit hindi nagpatinag si Connor. Nanatili itong matatag na nakatayo at nakaharang sa daan. Connor, get the hell out of the way. Mariing utos ng binatang kasama ng mga ito na anak ni Janice. Don't boss me around, Jadon. I am warning the 3 of you. Kapag hindi kayo umalis sa burol ng lolo ko, magkakagulo tayo. Sumabad naman ang isa pang lalaki na asawa ni Janice. You ingrate? Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo, Connor? Kung meron mang mas may karapatan dito, kami yun. Ang asawa ko si Janice ang totoong kadugo ni Don Julio. At ikaw, nakalimutan mo yata na sampid ka lang ng mga Fuentabella. Isang sampid na umalalay kay lolo mula noon hanggang ngayon. Mariing giit ni Connor. Sa mga panahong kailangan niya ng kasamang tumaguyod sa nalulugi noon na kumpanya niya, nasan kayo nung kailangan niya kayo? Abala kayo sa illegal niyong negosyo, hindi ba? At ngayong lumago na ang Fuentabella Land Holdings, nandito kayo. Ako ang nagpalago ng kumpanya at ako ang CEO, kaya wala kayong karapatan dun. Let me guess, nabasa niyo na ang last will and testament ni Lolo at nalaman niyong wala siyang ipapamana sa inyo ni katiting na yaman o property. Tama ba ako? Bumakas ang matinding galit sa mukha ng 3, ngunit hindi man lang naapektuhan si Connor at ngumisi lamang ito. Sino ka para sabihin yan? Wala kang alam. Nasaktan ako nang malaman kung wala na si Dad. Galit na tugon ni Janice. I don't see any trace of sadness in your face, Janice. Mas nakikita ko ang galit na nararamdaman mo dahil tuluyan ka na binaliwala ni Lolo dahil sa kagagawan mo rin. You insolent bastard! Sabad ni Jadon. Masyado kang mayabang kung magsalita. Wala ka rito kung hindi ka napulot ni Lolo Julio. Kaya huwag kang magyabang na parang napakalinis mo. Hindi pa galing ka sa kalye. Napulot ka lang ni Lolo sa lansangan. Baka nga sinadya mo na dumikit ng dumikit sa kanya dahil sa pera niya. O baka naman hindi talaga dahil sa brain tumor kaya namatay si Lolo. Planado mo lahat ng tuwan. Hindi natuloy ni Jadon ang litanya nito nang palipari ni Connor ang kamao sa mukha nito. Nagkagulo na ang lahat, lalo na nang sinubukang gumanti ni Jadon. Ngunit hindi nito nagawa sapagkat magaling umilig si Connor. Natigil lamang ang mga ito nang umawat ang mga bisita. Fuck you all!
Galit na sigaw ni Connor. Ako pa ang pag-iisipan niyo ng masama? Nasa akin ang kumpanyang gusto niyong makuha. Kaya alam kong gagawin yung mga plano para pabagsakin ako. Pero itong tatandaan niyo, kahit demonyong mga katulad niyo, hindi ako kayang pabagsakin. I've been in hell since I was a child. Hindi na bago sa akin na makaharap ang mga katulad niyo. Hindi ko kayo aatrasan. Napahawak na lang si Astrid sa kanyang dibdib habang pinapanood ang mga pangyayari. Mabuti na lang at nailabas na ang tatlo kaya medyo kumalma na si Connor. Ngunit bigla itong napatingin ng matalim sa mga bisitang naroroon. Pulang-pula ang mga mata nito sa sobrang tindi ng emosyon. Kayong lahat, sino pa sa inyo may balak na pabagsakin ako, ha? Ano, umamin kayo. Huwag niyong subukan na saksakin ako ng patalikod. I knew it. Mababait lang kayo kapag kaharap ako. You were just waiting for the right time to stab me from the back. Wala na si Lolo na kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan ko. Lahat kayo may mga motibo na pabagsakin ako. But guess what? Hinding-hindi niyo ako mapapabagsak. Bago niyo magawa sa akin yun, uunahin ko na kayong lahat. Ano? Sumagot kayo! Natutok ni Astrid ang kanyang bibig habang tahimik na lumuluha. Ramdam na ramdam niya kasi kung saan nanggagaling si Connor. Ang mga salita nito ay alam niyang dala lamang ng frustration at galit sa kapwa. Samahan pa ng pagdadalamhati sa pagkawala ni Don Julio. Lakas loob na humakbang siya patungo sa direksyon ni Connor na hanggang ngayon nagwawala pa rin. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata ang mga salitang nais niyang sabihin. Kaya naman, kusa na lang umangat ang mga braso niya upang yakapin ito mula sa likod. Nanigas ito mula sa kinatatayuan dahil sa ginawa niya. Napapikit siya at inihanda ang sarili sakaling itulak siya nito palayo. Ngunit hindi yun nangyari. Bagkus, unti-unting bumagal ang paghinga ni Connor hanggang sa maging kalmado ito. Hindi mo kailangan pagdudahan lahat, Connor. Kasi ako, hindi kita tatraidorin o sasaktan. Dala ko sa sinapupunan ko ang batang magbibigay ulit ng liwanag sa buhay mo. Kaya habang hindi ko pa siya pinapanganak, hayaan mong ako muna maging kaibigan at sandalan mo sa mga panahong pakiramdam mo pinagkakaisahan ka ng lahat at nag-iisa. Narito ako, Connor. Biglang dumilat ang mga mata ni Astrid. Naramdaman niya ang mainit nitong mga palad na humawak sa mga kamay niyang nakayakap sa tiyan nito. Marahan nitong inalis ang mga kamay niya upang dahan-dahang humarap sa kanya. Napatingala siya sa lumuluhang mga mata ng binata. Damn it, I didn't expect those comforting words from you. Naguguluhan ngunit mas kalmado na wika nito. Hindi siya nakasagot, parang lalabas na kasi ang puso niya mula sa kanyang ribcage sa sobrang lakas ng kabog nito. Ang mga kamay niya hindi pa rin ito binibitiwan, na dinagdagan pa ng mga titig nitong nakakatunaw. Ilang segundo silang nakatitig sa isa't isa bago siya nito hinila palabas ng lugar na yon. Nadatnan nila sa labas si Janice at ang asawa at anak nito na nag-aalab pa rin sa galit ang mga muka. Susugod sana ang mga ito kay Connor, ngunit matapang na humarang si Astrid. Sige, subukan niyo lumapit kay Connor. Hahambalusin ko kayo ng bag ko. Banta niya sa tatlo, partikular kay Janice. At sino ka naman? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ng babae. Ako? Ako ang girlfriend ni Connor. Bakit, may reklamo ka? Abat? Stay away from her. Wika ni Connor at hinatak siya palayo. Bago sila tuluyang makalayo, binigyan muna ng binata ng matalim na tingin sina Janice. Habang pababa na sila ng building, sinermo na naman siya ni Connor. Hindi mo dapat ginawa yun. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko, Astrid. Napairap siya. Pinoprotektahan lang kita. Napatigil ito sa paglalakad at napalingon sa kanya, kaya napilitan din siyang tumigil. Bago mo protektahan ng iba, unahin mo muna ang sarili mo, woman. Hindi ko kaya yon. Ikaw ang ama ng magiging baby ko, kaya kailangan din kitang protektahan. Natigilan ang binata at napatitig ng mariin sa kanya. Oh, bakit? May sinabi ba akong masama at ganyan ka makatingin? Ipinilig nito ang ulo at muling naglakad. Hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Kinagat ni Astrid ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang mapangiti. You're smiling, Astrid. Sambit nito habang nasa harap ang tingin. Parang ayaw mo na kasing bitiwan ng kamay ko eh. Napasimangot siya nang bigla nitong binitiwan ang kanyang kamay na tila napaso ito. I'll have you checked up tomorrow. Magpahinga ka na pagkahatid ko sa'yo sa mansyon. Akala ko ba sa driver mo ako ipapahatid? Ako na lang mismo maghahatid sa'yo.
Babalik na lang ako kapag wala na ron ang tatlong yun. I can't bear to see their shameless faces. Napatigil bigla si Astrid nang maalala ang pamilyar na mukha ni Jadon. Pamilyar sa akin ang lalaking yun. Si Jadon, yung anak ni Janice. Napatigil din sa paglalakad si Connor at tiningnan siya. How come? Nakita ko siya sa Red and Black Resto Bar noong araw na inabot ko sa manager yung sulat ko sa'yo. Well, he owns that place. And it's possible na siya nakatanggap sa sulat na inabot mo sa manager. Kasabot niya ang manager para sabihing naabot na niya sa akin yung sulat, kahit hindi naman talaga. Ano bang laman ng sulat mo? Sinabi mo ba roon na buntis ka? Tila dinaga ang dibdib ni Astrid nang unti-unting may mapagtanto. Pagkatapos niya kasing isulat yon, ay nalagay na siya sa pangalim. Nabanggit ko sa sulat na buntis ako. Pagkatapos noon, may gusto nang pumatay sa akin. Pinagbabangga ang taxi na sinasakyan ko. Buti na nga lang at tinulungan kami ni Don Julio. I knew it. Nabasa ni Jadon ang sulat mo at nalaman na buntis ka at akong ama. Hindi nila gusto na magkaroon ng isa pang karibal na magmamana ng yaman ni Lolo at ng Fuentabella Land Holdings. Kaya gusto nilang mawala ang magiging anak ko. Nanlambot ang mga tuhod ni Astrid at napakapit na lang sa braso ni Connor. Hey, are you okay, Astrid? Tanong nito. You know what? Let's go home. You need to rest. Hinawakan nitong muli ang kamay niya bago siya hinila. Nang makarating sa parking lot, sumakay na sila sa kotse nito. Nanatili si Connor sa mansyon noong araw na yon at ito ang nagpakain sa kanya. Hindi mo naman kailangang asikasuhin ako, pero salamat pa rin, Connor. Nahihiyang sambit ni Astrid matapos niyang maubos ang pinaluto nitong sopa sa katulong nito. Nanatili ito sa kwarto niya at binantayan siya hanggang sa matapos kumain. Umupo ito sa tabi ng kama niya. I just feel the need to do it. Naaalala ko pa yung huling sinabi ni Lolo bago siya nawala. Ang sabi niya, alagaan daw kita habang hindi mo pa pinapanganak ang magiging anak ko. Tanggap mo na ba na magkakaroon ka ng anak? Astrid, I don't have any problem with having a child. Mas magandang magkaroon ako ng anak sa ikasal ako. Pero hanggang nasa sinapupunan mo pa siya, tutuparin ko ang hiling ni Lolo na alagaan ka. Safe ka rito sa loob kaya mas mabuting dito ka lang. Anong balak mong gawin sa nalaman mo tungkol sa ginawa ni Jadon? Tingin ko hindi sila titigil hanggat hindi kami napapahamak. At ikaw, pwedeng puntiryahin ka na nila ngayon. I'll deal with them alone. Hindi ako natatakot sa kanila. Pero natatakot ako para sa'yo. Napatitig ito sa kanya. Tila iba ang naging dating ng kanyang sinabi. Napakurap siya at kaagad na umiling. Ang ibig kong sabihin, natatakot ako para sa'yo kasi ama ka ng baby ko. Napakibit balikat ito at natawa ng marahan. I didn't say anything. Napangiti tuloy si Astrid nang masilayan ang munting ngiti na sumilay sa mga labi ng binata. Ngayon lang kita nakitang umiti ulit, Connor. Yung huling kita ko kasi noong nasa resto bar tayo. Really? Hindi ko masyadong maalala. Kapag lasing ako, nawawala ako sa sarili ko. I lose control of myself. I barely talk to strangers pero kapag lasing ako, nakikipag-usap ako sa ibang tao at ngumingiti. Kaya siguro nabigla ka nang magkita tayo ulit. Hindi mo inasahan na ganito ang ugali ko. Naiintindihan ko naman kung bakit Nakwento sa akin ni Don Julio. Kahit naman ako, bihira ako makipag-usap sa ibang tao. Bilang digital artist, tablet at digital pen lang ang palagi kong kasama araw-araw. So you're an artist? Nasaan ang mga magulang mo? Napabuntong hininga si Astrid. Namatay sila sa sunog dahil niligtas nila ako. Kaya hanggang ngayon takot na takot pa rin ako sa apoy. Mula nang mangyari yun, hindi na ako nagsindi ng kalan, o ng posporo, o ng kahit na anong related sa apoy. Ewan ko ba kung bakit hindi na naalis ang trauma ko? Mas madalas akong bumili na lang ng pagkain sa labas kaysa magluto. Nakakakain lang ako ng bagong luto kapag kasama ko ang kaibigan ko. Siya ang nagluluto. May mga trauma talaga na mahirap alisin. It's okay. Lahat naman tayo may kinatatakutan. Parang ikaw, takot ka magtiwala sa mga tao. Pero ngayon nagagawa mo makipag-usap sa akin. Nginitian niya ito ng matamis at sa gulat niya ay napangiti din ito ng tipid. You held my hand when I was about to lose myself earlier. Wala pang gumawa sa akin ng ganun, Astrid. Ikaw lang. You comforted me with your words in a way that I didn't expect. I don't know why but pagdating sa'yo, natitibag ang pader na itinayo ko para sa sarili ko. You have that magic na hindi ko maipaliwanag. Napalunok si Astrid ngayong nakatitig na naman sa kanya si Connor.
Tila inaarok nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. But I don't like you, so don't assume anything. I just like your presence and nothing else. Dagdag pa nito at napaiwas ng tingin. Napasimango tuloy si Astrid at napairap. Bakit? Sinabi ko bang gusto mo ko? Kinomfort lang naman kita kanina dahil parang gusto mo nang silaban ng mga bisita ni Don Julio. Saka ibinilin ka kaya sa akin ng lolo mo. Pagtiyagaan daw kita. Sino ba naman ako para hindi pagbigyan ng hiling ng savior ko? Ang dami mo nang nasabi, but your face says it all. Hoy, hindi If you say so. Tumayo na ito at naglakad na palabas. Magpahinga ka na, Astrid. Magpapacheck up tayo bukas. Oo na, visit ka. You're welcome. Mapang-asar pa nitong sagot bago tuluyang lumabas. Kinabukasan, sinamahan siya ni Connor na magtungo sa doktor upang magpa-check up. Maayos ang naging resulta kaya naman panatag na ang loob ni Astrid. Pinamili siya ni Connor ng mga gatas at prutas na nararapat para sa buntis na katulad niya. Habang nasa kotse sila pa uwi, may tumawag sa cellphone ni Connor. Pinasagot yun sa kanya ng binata at pina-loudspeaker dahil nagmamaneho ito. Hello, Jadon. Bungad ni Connor sa tumawag. Asshole! Bakit mo ko pinahuli sa mga polis without a warrant? Bakas ang matinding galit sa tinig ni Jadon. I have the power to do that to you, Jadon. Lahat kaya kong paikutin sa mga kamay ko gamit ang pera. Kapag gusto kong ipakulong kita, makukulong ka talaga. Besides, hindi mo na kailangan ng warrant. Matibay ang mga ebidensya laban sa'yo. Tama lang sa'yo na makulong dahil mana ka sa nanay at tatay mo. Hayop ka! Mapapatay kita! Ano bang gusto mo? Simple lang. Tigilan mo si Astrid at huwag mo nang pagtangkaan ulit ang magiging anak ko. I know what you did. Nakausap kong investigador ni Lolo Julio bago siya nawala. Nalaman ko na yung kotseng bumangga sa taxi na sinasakyan noon ni Astrid. Nakarehistro dati sa pangalan ng asawa mong si Danica Obrero. Do you really think na hindi ko malalaman na ikaw ang nag-utos na patayin si Astrid? Nabasa mo ang sulat niya sa bar mo, di ba? Kaya hindi ka nagtaka kung sino si Astrid nung nakita mo siya sa burol ni Lolo dahil kilalang kilala mo na siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lie all you want, Jadon. Yung pagpapakulong ko sa'yo without a warrant is a mere warning. I could play dirty tricks as much as you do. Buhay ka pa ngayon dahil hinahayaan ko. But don't push my limits dahil may sa demonyo rin ako katulad nyo. At sa susunod na pagtangkaan niyo ulit ang buhay ni Astrid, I'll do everything in my power to crush you into pieces, Jadon. Tandaan mo yan. Sinenyasan na siya ni Astrid na patayin na ang tawag kaya sinunod niya ito. Kitang-kita niya ang paghigpit ng hawak ng mga kamaon nito sa manibela dahil sa labis na galit. Ngayong nakakulong si Jadon, siguradong magagalit ang mga magulang niya. Wika ng binata. I know what they're capable of, pero hindi ako magpapatalo sa kanila. They're running an illegal business. Illegal business? Katulad ng? Drugs, illegal firearms, madami. Kaya sila tinakwil ni Lolo Julio dahil doon. Kung ganun, delikado yung ginagawa mong pagbangga sa kanila, Connor. I'm not afraid. Bata pa lang ako, nakatapat na ako ng mga taong gusto akong patayin. Nanikip ang dibdib ni Astrid. Alam niya ang katotohanan sa nakaraan ni Connor ayon sa kwento ni Don Julio. Ngunit nararamdaman pa rin niya kung gaano kahirap at kasakit yun para sa binata. Kaya naman kusang umangat ang kanyang kamay upang hawakan sana ang kamay nito. Ngunit natigilan siya. Are you going to hold my hand again? Tanong nito nang mapansin ang ginawa niya. Kaagad siyang umiling at patay-mali siyang inalis ang bara sa lalamunan. Hindi Keep doing that. Iisipin ko na talagang gusto mo ako. Hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Oo, gwapo ka pero mas gwapo si Song Kang sa'yo. Song Kang? Sino naman yun? Gustong matawa ni Astrid dahil wala itong kaalam-alam kung sino ang lalaking tinutukoy niya. Palibhasa lalaki ito at tiyak na hindi nanonood ng mga K-drama. Si Song Kang? Ex-boyfriend ko yun. Tigil ang ngiti na pagmamalaki niya. Tumaas naman ang mga kilay nito. Ex-boyfriend? Ikaw, may ex-boyfriend ka na ganun ang pangalan? Ang pangit naman. Pangalan pa lang parang hindi naman gwapo. Bakit? Hindi ba ka panipaniwala na may ex ako na mas gwapo sa'yo? Wala sa pangalan niya, no? Laitero ka. Isang ismid lang ang isinagot nito na ikinatawa niya. Hindi na ito umimik pa hanggang sa makauwi sila sa mansyon. Nang masigurong okay na siya, nagtungo naman si Connor sa buron ng lolo nito. Matapos ang 3 araw, inilibing na si Don Julio.
Hindi dumalo sa seremonya si Janice at ang asawa nito. Sa isip ni Astrid, mas mabuti na yon upang walang gulo. Naaawa na siya kay Connor sapagkat kitang-kita niya ang paghihinagpis nito sa pagkawala ng matandang naging kakampi nito mula pa noon. Don Julio, maraming salamat po. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo ay nakita ko kung gaano kakabuti. At bilang ganti, hindi ko iiwan si Connor hanggat nasa sinapupunan ko ang anak niya. Ako ang pansamantalang magiging kakampi at sandalan niya. Pangako po yan. Anas ni Astrid habang tahimik na lumuluha. Lumipas ang 1 linggo matapos ang libing ni Don Julio, nararamdaman na ni Astrid ang pagbabago sa kanyang katawan, maging sa mga gusto niyang kainin. Naroon ang madalas niyang paghahanap ng prutas na rambutan, kahit hindi pa naman panahon niyon. Ngunit dahil mapilit siya, si Connor na mismo ang umalis upang ihanap siya ng rambutan kahit pa 10 oras ng gabi. Ma'am Astrid, kakaiba ka no? Untag sa kanya ng isa sa mga maid ng mansyon na si Gia. Hinatiran siya nito ng gatas. Nasa balcony kasi siya at hinihintay ang pagbabalik ni Connor. 5:00 na ng madaling araw, ngunit wala pa rin ito, kaya hindi siya mapakali. Bakit naman ako naging kakaiba, Gia? Kasi napapasunod mo si Sir Connor. Kung ibang tao yan, naku, kahit kibuin ka, hindi niya talaga gagawin. Iba naman kasi ang kaso ko. Siya ang ama ng baby ko kaya napipilitan siyang tugunan ng mga pangangailangan ko kahit palabag sa loob niya. Mukhang hindi naman siya napipilitan, Ma'am Astrid. Humagikik ito habang nakanguso sa direksyon sa baba. Napasunod ang tingin niya at nakita ang pagpasok ng kotse ni Connor sa malaking gate. At ang pagbaba nito, bitbit ang isang puting plastic bag. Kumalabog ang dibdib ni Astrid nang makita ang ngiti nito habang naglalakad na papasok sa mansyon. Kaagad siyang bumalik sa loob ng kanyang kwarto, dala ang baso ng gatas at hinintay doon si Connor. Nakabili ka? Nakangiting tanong niya sa binata nang pumasok ito sa kwarto. Hindi katulad kanina, seryoso na ang mukha nito at wala ng bakas ng ngiti sa mga labi. Gustong matawa ni Astrid dahil pilit na pilit ito na magmukhang cold sa kanya, pero ang totoo ay nakangiti ito kanina. Hindi ba obvious dito sa bitbit ko? Ginising mo pa ako para bumili nito. Nakarating pa ako sa malayo para lang makabili ng rambutan. O yan, magsawa ka. Excited na bumaba ng kama si Astrid at tiningnan ang mga rambutan na dala nito. Napangiti siya ng malaki at tumingala sa binata. Nahuli niya na nakangiti ito at kaagad na sumeryoso nang makitang nakatingin siya. Thank you. At dahil dyan, mas gwapo ka na kay Songkang ng slide. Mapang-asar niyang sambit. Imbis matawa, nalukot ang mukha ng binata. Songkang may as. Huwag mo nga banggitin ang pangit na pangalan na yan. Inirapan siya nito at kaagad na lumabas ng kanyang kwarto. Susundan niya sana ito ngunit nagtago na lamang siya sa likod ng nakabukas na pinto. Pinanood niya si Connor nang tawagin nito ang maid. Gia, come here. Kaagad na lumapit si Gia na bababa na sana ng hagdan. Bakit po Sir Connor? May kailangan ka po? Hindi ba mahilig ka mag-Facebook? Opo sir. Bakit po? I want to see how that Songkang looks like. Pangalan pa lang mukhang pang-alien na. Napakurap-kurap si Gia. Songkang? Hindi ba Korean actor po yun, sir? What? Kumunot ang noon ni Connor. Sikat na South Korean actor po yun. Siguro nabanggit sa'yo ni Ma'am Astrid na crush niya yun. Kasi nga ang gwapo-gwapo nga naman ng lalaking yun. Muntik nang bumunghalit ng tawa si Astrid nang makita ang inis sa mukha ni Connor habang napapakamot sa batok. Jeez, sabi niya ex-boyfriend niya yun. That silly woman. Ex-boyfriend po kasi ng halos karamihan sa mga kababaihan si Songkang. Lahat ng fans niya yun ang sinasabi. Ikaw naman sir, nagselos ka kaagad. Sige na po, mauuna na po ako sa baba. Natatawang sambit ni Gia bago naglakad na pababa. Kaagad isinara ni Astrid ang pinto at tahimik na tumawa sa kalokohang ginawa niya. Sa mga nakalipas na araw, naging maayos ang takbo ng samahan nila ni Connor. Isang araw, nabalitaan na lamang niyang patay na si Jadon. Wala na si Jadon. He killed himself inside the cell. Tinakasan niya ang mga kasalanan niya. Marahil ayaw niyang magdusa sa kulungan, kaya ginawa niya yun. Nanlulumong sambit ni Connor habang nagmamaneho to. Magkasama sila ngayon patungo sa presinto para alamin ang buong pangyayari. Ayaw sana nito na isama siya ngunit nagpumilit siya. Natatakot kasi siya na baka sigurin ito ni Janice o ng asawa nito. Hindi tuloy mapigilan ng kanyang mga kamay ang panginginig sa takot.
takot para sa buhay ni Connor. Are you okay, Astrid? Tanong nito nang makita ang nanginginig niyang mga kamay. Kinakabahan lang ako. I told you na huwag ka nang sumama. Masama sa'yo ang ma-stress. Kalmado ngunit naninermo nitong wika. Nagtaka siya nang itabi nito sa isang convenience store ang kotseng sinasakyan nila sa dulo ng parking lot. Stay here, bibili kita ng tubig. Paalam nito bago inalis ang suot na seatbelt at bumaba ng kotse. Aalma sana siya ngunit mabilis itong bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng convenience store. Napahawak si Astrid sa nanlalamig niyang mga kamay. Ilang segundo matapos pumasok ni Connor sa loob, nahagip ng mga mata niya ang isang humaharurot na kotse na galing sa highway. Nanlaki ang mga mata niya nang diretso itong bumangga sa mismong glass door ng convenience store, dahilan upang mawasak yon. Connor! Hintakot na tili niya. Sinalakay ng matinding kaba ang dibdib ni Astrid. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan na kinaroroonan niya. Ngunit biglang lumiyab ang kotseng bumangga sa convenience store. Nagkagulo ang mga tao sa loob. Nagtakbuhan palabas ang mga ito sa gilid ng basag na glass door. Hinintay niyang lumabas si Connor ngunit isang minuto na wala pa rin to. Connor! Nasaan ka na? Lumabas ka na please! Hindi ko pwedeng mawala. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na gusto kita. Nahanda na ako manatili sa buhay mo kahit pa ayaw mo. Please! Parang tubig na dumaloy sa kanyang isipan ng isang senaryo kung saan sumisigaw siya at umiiyak habang pinapanood ang nasusunog nilang bahay noon. Nasa loob nun ang kanyang ama at ina na naiwan dahil sa pagligtas sa kanya, na hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang bigat sa kanyang puso. Connor, pupuntahan kita! Humakbang ang mga paan ni Astrid. Tila kaya na niyang harapin ang takot sa apoy na nanggagaling sa kotseng bumunggo sa convenience store. Nabunggo siya ng mga taong nagkakandara papalabas. Napaubo siya dahil sa kumakapal na usok na galing sa kotse. Nang marating niya ang basag na glass door, walang pag-aalinlangang pumasok siya sa loob. Maingat niyang iniwasan ang mga basag na salamin. Connor? Sigaw niya. Kaagad niyang tinakpan ang bibig upang hindi siya makalanghap ng maraming usok. Connor, nasan ka? Muli niyang sigaw. Maya-maya'y nakita niya si Connor na lumabas mula sa kabilang bahagi. Malapit sa entrada kung saan sumalpok ang kotse. Sugutan ng ulo nito at tila hinang-hina. Napatigil ito at nanlaki ang mga mata nang makita siya. What the hell are you doing here, Astrid? Kaagad nitong hinubad ang suot na coat at inilagay sa kanyang ulo bago siya hinatak palabas. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Namalaya na lang ni Astrid na nasa ospital siya at pinapalanghap ng oxygen. Mabuti na lang at hindi ka masyadong na-expose sa usok. Kung tumagal ka pa ron, baka pati baby mo naapektuhan, misis. Paninermon sa kanya ng babaeng doktor bago ito umalis. Napatingin siya kay Connor na nasa kabilang hospital bed at ginagamot ang natamo nitong sugat sa ulo. Abala ito sa pakikipag-usap sa mga pulis na naroon. Kumpirmado po na ang asawa ni Janice Fuentabella na si Jack Vladimir ang nasa loob ng kotseng bumangga sa convenience store. At kayo ang punteriya niya, Mr. Fuentabella. Ayon sa kasambahay niya na huling nakakita sa kanya, nagwala raw si Jack nang malaman na nagpakamatay ang anak niyang si Jadon Vladimir. Dala raw ng labis na emosyon, sumakay daw si Jack sa kotse at pinaharurot yun. Sinundan niya kayo hanggang sa iyon na nga nangyari sa convenience store. Dead on the spot siya dahil sa malaking pinsala sa ulo. Yung asawa niyang si Janice, hindi kinaya yung sunod-sunod na nangyari sa anak at asawa niya. Nawala siya sa sarili niya kaya kinailangan siyang dalhin sa mental institution. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila ako napapatay. Mariing sambit ni Connor. Napapitlag si Astrid nang biglang lumingon sa kanya si Connor. Seryoso ang muka. Hindi ito nagsalita ngunit batid niyang sesermonan siya nito ng katakot-takot kapag nakauwi sila. Hindi nga siya nagkamali sapagkat pagka-uwi nila sa mansyon, pinaulanan na siya nito ng sermon. Bakit ka sumunod sa loob ng store? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yung ginawa mo? Buntis ka. Paano kung may nangyaring masama sa'yo at sa bata? Hindi ko na naisip yun eh. Pasensya ka na. Nag-alala lang ako sa'yo. Hindi ba takot ka sa apoy? Bakit lumapit ka pa rin para puntahan ako? Anong meron sa akin para isang tabi mo ang trauma mo? Sinabi ko na sa'yo na unahin mo palagi ang sarili mo bago ang iba. Oo, alam ko yun, Connor. Pero hindi ako katulad mo kung mag-isip. Bakit ba sa tingin mo ginawa ko yun? Bakit binaliwala ko yung takot ko sa apoy para lang mapuntahan ka? Bakit nga ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong gawin yun para sa akin.
Takot ka sa apoy. Namatay sa sunog ang mga magulang mo pero pumasok ka pa rin. Paano kung nag-trigger sa'yo ang trauma mo bigla? Kumuyom ang mga kamao ni Astrid. Hindi ba halata? Importante ka sa akin, Connor. Ganun ako magmahal. Inuuna ko sila bago ako. Hindi mo maiaalis sa akin yun. Kaya oo, nagawa kong baliwalain ang takot ko para sa'yo kasi gusto kita. At araw-araw lumalalim yun. Wala akong pakialam kahit ano pang pananaw mo sa buhay. Wala rin akong pakialam kahit masungit o selfish ka. Wala eh. Tanga ako. Nagpabuntis na nga, nahulog pa. Pero ayos lang. Nandito na eh. Anong magagawa ko kung tanga talaga ako? Tanga na kung tanga, di ba? Napahinto siya sa pagsasalita upang habulin ang hininga. Nanatiling nakatitig sa kanya si Connor na tila nabigla sa kanya mga sinabi. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita, Con? Hindi niya natapos ang kanyang litanya nang hawakan siya nito sa magkabilang pisngi at mabilis na sinunggaban ng halik. Napawi lahat ng sama ng loob sa dibdib ni Astrid nang maramdaman ang malalambot nitong mga labi. Napapikit siya ng mariin bago humalik pabalik sa binata. Naging senyales yun upang palalimin ng binata ang pagsiil sa kanyang mga labi na tila wala ng bukas. Hinawakan siya nito sa bewang habang ang isa pang kamay ay mariing nakahawak sa batok niya. Naghiwalay lamang sila nang kapusin na sila pareho ng hininga. Pinagdikit ni Connor ang kanilang mga noo habang parehong naghahabol ng hininga. What did you do to me, Astrid? Hindi dapat ako nagkakaganito sa'yo. Mariing anas nito habang hawak pa rin ang magkabila niyang pisngi. Hindi nakasagot si Astrid. Batid niyang nag-aalinlangan pa rin ang binata na sabihin ang nararamdaman nito. Ngunit para sa kanya, kitang-kita niya sa mga kilos nito na may pagtingin ito sa kanya. Wala siyang pakialam kahit kakarampot yun. Ang mahalaga sa kanya, nakikita siya ng binata bilang isang babaeng pwede nitong mahalin. Maya-maya, dahan-dahan siya nitong binitiwan. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso hanggang sa tahimik itong lumabas ng kwarto. Nanghihinang napaupo na lang si Astrid sa kama nang maiwan siya mag-isa sa kwarto. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Anak, huwag ka mag-alala. Alam ko noong una, wala akong lakas ng loob na bigyan ka ng isang buong pamilya kapag ipinanganak na kita. Pero ngayon nararamdaman ko na mahal tayo ng daddy mo. Natatakot lang siya ngayon. Pero alam ko, darating ang araw na mabubura lahat ng takot sa dibdib niya kasi nandito tayo para sa kanya. Sa mga nagdaang pang-araw at linggo, napuno ng pag-asa ang puso ni Astrid na magiging maayos ang lahat sa pagitan nila ni Connor. Lalo pat nakikita niya sa binata ang pag-aalaga nito sa kanya sa kabila ng malaki nitong responsibilidad sa kumpanya. Isang araw, nabalitaan ni Astrid na nakalabas na ng mental institution si Janice. Hindi niya alam ngunit nakaramdam na naman siya ng matinding kaba. Kaba para kay Connor sapagkat alam niya ang kayang gawin ni Janice. Galit ito sa binata dahil sa nangyari sa pamilya nito at hindi malayong gumanti ito. Saan ka nga ulit pupunta? Tanong niya kay Connor nang magpaalam ito sa kanya. Nakasuot ito ng suit at handa nang umalis. I'm going to a charity event sa Makati. Sandali lang ako ron at babalik agad ako. Mag-iingat ka ha. Sandali itong napatitig sa kanya bago nag-iwas ng tingin. Of course. Thank you. Mauuna na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Gia. Nagpadagdag ako ng bodyguard sa labas para bantayan ka. Tumalikod na ito at naglakad na palabas. Napasunod si Astrid at sinundan ng tingin ang kotseng sinakyan nito hanggang sa tuluyan itong makalabas ng gate. Mag-iingat ka, Connor. Mahinang bulong niya sa hangin. Ma'am Astrid, pasok ka na sa loob. Kabilin-bilinan po ni Sir Connor na huwag kang palabasin kapag hindi siya kasama. Samid ni Gia nang makitang nasa pintuan pa rin siya at nakatanaw sa may gate. Tumango siya at babalik na sana sa loob. Ngunit nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril na nagmumula sa labas ng gate. Napatili si Astrid at kaagad tinakpan ang kanyang magkabilang tenga sa labis na takot. Sinubukan siyang hatakin ni Gia papasok sa loob ng bahay. Ngunit biglang nagliparan ang mga bata sa kanilang direksyon kaya nabitiwan siya nito at nagtago ito sa loob dahil sa labis na taranta. Mukhang siya ang punterya ng mga armadong lalaking pumasok sa gate dahil tumigil na ito sa pagpapaputok nang mag-isa na lamang siya sa labas ng pinto. Nanginginig ang buong katawan na inilibot niya ang paningin sa paligid. Natanaw niya ang nakabukas na gate kung saan nakabulagta ang mga bodyguard na bantay sana roon. 6 na armadong lalaki ang nasa harap niya at pare-parehong nakatutok ang mga baril sa kanya.
Tigil ang hininga na itinaas niya ang kanyang mga kamay sa takot na saktan siya ng mga ito. Sino kayo? Kabadong tanong niya sa mga to. Hello dear. Tila huminto sa pagkabog ang puso niya nang makita si Janice Fuentabella na lumabas galing sa likod ng mga armadong lalaki. Napaatras siya at napalunok. Nakangisi ito sa kanya na parang matagal na silang magkaibigan na ngayon lamang nagkita ulit. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya habang hawak sa kanang kamay ang isang baril. Natatakot man, binigyan niya ang babae ng matalim na tingin. Anong kailangan mo, Janice? Matapang niyang tanong. Iniisip mo siguro na si Connor ang target ko. Pero nagkakamali ka. Dahil ikaw at ang batang nasa sinapupunan mo ang kahinaan niya ngayon. Gusto kong makita sa mga mata niya yung sakit kapag nalaman niyang pinatay kita. Nababaliw ka na. I don't think so. Kung baliw ako, bakit ako nakalabas sa mental institution? Bakit ako malaya na nakarating dito? At bakit malapit ka nang mamatay ngayon? Walang imposible sa taong nagmamayari ng mga iligal na negosyo. Humalakak ito na parang baliw bago semeryoso. Ang tapang-tapang mo naman. Tingnan lang natin yung tapang mo oras na unahin ko yung pinagbubuntis mo. Ganoon na lang ang takot na naramdaman niya nang tinutok nito sa kanyang tiyan ang nguso ng baril. Kaagad niyang pinigilan ang pulsuhan nito, ngunit sinampan siya nito ng malakas. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapaupo sa sahig. Nakaramdam siya ng pagkahilo at napahawak na lamang sa namamanhid niyang pisngi. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw at tawagin si Connor, ngunit batid niyang walang saysay yun. Oh, why so scared, huh? Gusto ko lang naman makaganti kay Connor dahil inagaw niya sa akin ang lahat. Mariing nagdikit ang mga labi niya at tumingala sa babae. Wala siyang inagaw sa'yo. Kung ano man ang mga narating niya, pinaghirapan niya yun. Hindi ibibigay sa kanya ni Don Julio ang pagmamahal nito at ang kumpanya kung hindi siya nararapat. Nakita niya kay Connor ang mga bagay na hindi mo na ipakita bilang totoong anak. Hindi totoo yan. Ang sabihin mo, sinadya niya talaga na agawin sa akin ang lahat. Lahat-lahat. Si Dad, ang kumpanya na dapat para sa akin. Pati ang asawa at anak ko, kinuha niya. Wala siyang awa. Kaya walang awa. Pinagtangkaan akong patayin ng anak mong si Jadon dahil pinagbubuntis ko ang anak ni Connor. Hindi namin kasalanan na nagpakamatay siya. At ang asawa mo, kasalanan din niya kung bakit siya namatay. Pinagtangkaan niya ang buhay ni Connor at nandamay pa siya ng ibang tao sa ginawa niya. At ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon niyo ng ama mo. Iniwan mo siya at ang kumpanya niyo noong mga panahong lugmok siya. Para ano? Para magpatakbo ng mga iligal na negosyo? Para maging dahilan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao? Tumahimik ka! Bakas ang labis na galit na sigaw nito. Sa pagkakataon na yon, sa mismong ulo naman niya ito'y tinutok ang nguso ng baril. Nanlamig ang buong katawan ni Astrid. Mukhang handang-handa na si Janice na paputukin yon. Napahawak na lamang siya sa kanyang tiyan at tahimik na nalalangin na sana'y may dumating upang mailigtas siya. Kahit pa imposible yon. Patay na ang mga bodyguards. Hindi rin makalabas si Gia at ang iba pang mga maids na nasa loob, sapagkat pinasok ang mga ito ng 3 armadong lalaki upang takutin. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Connor mula sa cellphone na hawak ni Janice. Sinalakay ng matinding kaba ang dibdib ni Astrid nang mapagtanto ang balak gawin ng babae. Hi, Connor. I'm sorry kung pumunta ako rito sa mansyon nang walang paalam. Gusto ko lang kasing makabonding si Astrid. Sana huwag ka magalit, my dear. Mapang-asar na sambit ni Janice sa kausap na si Connor. Damn you, Janice. Don't touch her. Nanggagalaiti sigaw ni Connor mula sa kabilang linya. Nalungkot kunwari ang boses ni Janice. Paano yan? Nasampal ko na siya eh. Nakasalampak nga siya ngayon sa sahig at hindi makatayo sa sobrang takot. Paano ba naman? Nakatutok sa kanya ngayon tong baril na hawak ko. Bakit hindi ko bumalik dito para makita mo kung anong gagawin ko sa kanya? Para malaman mo kung anong pakiramdam na mawalan ng taong mahal mo. Ganun ang ginawa mo sa akin, di ba? Hindi ba? Sumagot ka. Tumawa ito ng malakas. Hayop ka. Kapag may nangyaring masama kay Astrid at sa anak ko, I swear to God, I'll kill you, Janice. Galit na anito sa kabilang linya. Mang Fidel, balik tayo sa mansyon. Bilis! Nanlaki ang mga mata ni Astrid sa narinig. Hindi pwedeng bumalik si Connor sa mansyon. Tiyak siya na may mangyayaring masama rito. Hindi baling siya na lang.
Buong buhay ni Connor, palagi na lang itong pinagtatangkaan na patayin ng mga taong nasa paligid nito. Ayaw na niyang maranasan muli iyon ng lalaking minamahal. Connor, makinig ka sa akin. Huwag kang susunod sa mga sinasabi niya. Papatayin ka niya oras na magpakita ka. Mariing sigaw niya sa cellphone. Natahimik si Connor mula sa kabilang linya. Dinig na dinig niya ang marahas at malalim nitong paghinga. I don't care, Astrid. I don't really care. I have to save you no matter what. Tila may mainit na mga kamay ang humaplos sa puso ni Astrid. Napatulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kahit natutuwa ang kanyang puso, mas nangingibabaw ang matinding pag-aalala niya para dito. Did you hear me, Astrid? Hang in there, okay? Connor, wag na. Please. Hindi ba sabi mo, palagi mo uunahin ang sarili mo kaysa sa iba? Pues, unahin mo sarili mo ngayon. Sarili muna bago ang iba, hindi ba? Makinig ka naman sa akin. Huwag ka nang pumunta rito. Muli itong natahimik ngunit nagsalita rin. Yeah, I may be selfish most of the time, but I can't live without you, Astrid. Hindi ko kaya. Napaawang ang bibig ni Astrid at napapikit habang patuloy sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Ang mga salitang binitiwan ni Connor. Hindi basta-basta matatamis na salita lamang. Yun ay isang pag-amin sa nararamdaman nito para sa kanya. Natigil siya sa pag-iisip nang pumalakpak ng malakas si Janice, kasabay ng paghalakhak nito na parang isang baliw. Napakahusay. Akalain mo yon? Nabuntis ka lang ng lalaking yun dahil sa isang one-night stand, tapos biglang nahulog na sa'yo ang loko. Hay nako, love moves in a mysterious way talaga. Pero syempre, hindi ako papayag na maging happy ending kayo. Nandito ako kasi ako ang kontrabida sa love story nyo. Bakit ko siya hayaang maging masaya, di ba? He took everything from me, kaya dapat lang na hindi rin siya maging masaya. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Nababaliw ka na talaga, Janice. Kaagad nabura ang ngisi sa labi nito at akmang sasampalin siyang muli. Ngunit narinig niya ang malakas na tunog ng makina ng kotse. Sabay silang napatingin ni Janice sa may gate. Nakita niyang pumasok ang kotse ni Connor. Ano pang hinihintay niyo? Barilin niyo na! Galit na utos ni Janice sa tatlong tauhan nito na nakatayo sa harap nila. Sumunod ang mga ito at pinagbabaril ang papalapit na kotse ni Connor. Ngunit tumalbog lamang ang mga bala sa windshield at hindi man lang tumagos. Nagtuloy-tuloy ang kotse at binundol ang tatlong armadong lalaki bago huminto sa mismong harap nila. Napamura si Janice at agresibo siyang hinila patayo upang iharang sa sarili. Nagsilabasan ng iba pang mga tauhan ni Janice na galing sa loob ng mansyon. Pinaputukan din ng mga ito ang kotse ngunit katulad kanina, hindi yun tumalab sa bulletproof na kotse ni Connor. Puiset! Mga inutil! Inis na sigaw ni Janice bago itinutok sa sentido ni Astrid ang nguso ng baril upang gawin siyang hostage. Bumukas ang magkabilang pinto ng kotse at sabay na lumabas si Connor at ang driver bodyguard nito na si Mang Fidel. Ang Ginoo rin ang dating bodyguard ni Don Julio, kaya maalam itong makipaglaban. Parehong may hawak na baril ang dalawa at pinaputukan ang tatlo pang armadong lalaki na kakalabas lamang ng mansyon. Nang tuluyang maubos ang mga kasama ni Janice, napatingin sa direksyon nila si Connor. Mariin pa rin itong hawak ang baril at madilim ang muka. Let her go, Janice! Malamig na utos nito. Ngumisi ang desperadang ginang. Bakit? Para mapatay mo ko? I'm giving you the chance to save yourself, Janice. Kapag hindi mo siya binitiwan, mapipilitan akong barilin ka. Humalakhak ito. Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Let me remind you, Connor. Ikaw ang palaging gustong patayin ng mga taong nasa paligid mo. Hindi ikaw ang pumapatay. Marahas na gumalaw ang panga ni Connor. I could kill you this time and I won't be in jail even if I do that. Alam mo kung bakit? Because I have the money and the power to protect myself. Eh ikaw, ano pang natitira sa'yo? Wala. Wala ka ng pamilya at nawala sila dahil sa kasakiman mo. Stop putting all the blame on me dahil hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. Napapikit si Astrid nang idiniin ni Janice ang dulo ng baril sa kanyang sentido. Halos lumabas na ang kanyang puso sa lakas ng kabog nito at wala siyang magawa. Ganun ba? Eh kung pasabugin ko na kaya ang ulo ng babaeng to sa harap mo? Napakayabog mo magsalita, Connor. Hindi ako nagyayabang. Totoo lang ang sinasabi ko. Masama ang nagagawa ng pera sa mga tao. Look at yourself. Naging demonyo ka dahil sa pera.
Hindi ako magkakaganito o hindi ka dumating sa buhay ni Dad. Magmula nang dumating ka sa buhay niya, hindi na niya ako nakita. Ikaw ang matalino, ikaw ang magaling. At akong tunay niyang anak, hindi man lang niya nagawang ipagmalaki. Paano niya gagawing ipagmalaki ka, Janice? Dalaga ka pa lang, sakit ka na niya sa ulo. Palagi kang gumagawa ng gulo kahit saan ka pumunta. You used to bully those weak students. Sumasagot-sagot ka sa mga teachers. At kahit nang lumaki ka at magkaroon ng pamilya, hindi ka na tumino. Napapabalita pa nga na gumagamit ka ng drugs hanggang sa masangkot ka na sa illegal na negosyo ng asawa mong si Jack. At wag mo rin akong sisihin sa pagkamatay ng anak mo. Dahil choice niya yun, pati ng asawa mo. So tell me, paano ka ipagmamalaki ng sarili mong ama? At paano niya ipagkakatiwala ang kumpanya niya sa isang katulad mo? Masisisi mo ba siya? Bata pa lang sakit ka na niya sa ulo. Iniwan mo pa siya nung kailangan ka niya dahil wala na siyang silbi sa'yo. Wala na siyang maibigay na pera sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang tunay niyang anak. Sampid ka lang sa buhay namin. Dapat nung una pa lang pinatay na kita. Sana hindi mo naagaw ang lahat sa akin. Narinig ni Astrid ang pagtawa ng sarkastiko ni Connor. Wala ka na bang ibang ibabato na pang-iinsulto sa akin, Janice? Sampid? Mga agaw? Itong sampid at mga agaw na sinasabi mo, ang taong mas higit sa'yo. Kaya ka nga ganyan ka miserable dahil talunan ka. Natalo kita at hindi mo matanggap yun. Wala rin akong inagaw sa'yo dahil ikaw ang gumawa sa sarili mong kapalaran. Tumahimik ka! Dumilat ang mga mata ni Astrid at nagtama ang paningin nila ni Connor. Sa kabila ng matapang nitong pananalita, punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito para sa kanya. Sa pagkakataon na yon, nakahanap si Astrid ng lakas ng loob. Napatingin siya sa braso ni Janice na nakayakap sa kanyang leeg at muling tumingin kay Connor. Tumango ito sa kanya na tila naiintindihan ang nais niyang gawin. Huminga siya ng malalim bago mabilis na kinagat ang braso ni Janice, sabay tapak sa paa nito. Napahiyaw sa sakit ang babae at nabitiwan kaagad siya. Tumakbo siya palapit kay Connor at kaagad namang pinaputokan ni Mang Fidel si Janice ng akmang babarilin na siya nito. Napayakap siya ng mahigpit kay Connor at ganun din ito sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag at napaiyak na lamang habang pinapaulanan siya ng binata ng halik sa kanyang ulo. You're safe now. Anas nito habang masuyong hinahaplos ang kanyang likod. Nang kumalma ang kanyang puso, nilingon niya si Janice na ngayon ay nakahandusay na sa sahig habang may tama ng bala sa balikat. Are you okay? Tanong sa kanya ni Connor. Muli niya itong hinarap at tumango siya bilang sagot. I thought I'd lost you and our baby forever. Humihikbing sambit nito bago marahang hinawakan ang kanyang medyo umbok na tiyan. Shh! Ayos lang ako. Salamat. No, you almost died because of me. God, it's my fault. Bumagsak ang mga tuhod nito sa sahig. Napaluhod din siya upang yakapin to. Walang humpay sa pagyugyog ang mga balikat nito habang parang bata itong humahagulgol. Akala ko mawawala ka na sa akin, Astrid. I'm sorry kung iniwan kita kanina. Akala ko hindi ko na masasabi sa'yo na mahal kita. Akala ko hindi ko na makikitang ipanganak mo ang magiging anak natin. Akala ko hindi ko na mararanasan na maging ama at maging asawa mo. Humiwalay ito sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Ngumiti siya dito sa kabila ng malakas na pagbuhos ng kanyang mga luha. Sobrang saya ng kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Nandito ako, Connor. Hindi ako mawawala sa'yo. Napapikit siya nang hagkan siya nito sa mga labi. Puno yun ng pagmamahal, kung kaya't tila dinuduyan ang kanyang puso sa labis na saya. Mahal na mahal kita, Astrid. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin nito. Namulat ako sa isang mundo na si Lolo Julio lang ang kinikilala kong kakampi. Lahat sila, gusto ko mawala sa mundo. Mula sa mga magulang ko, kay Jadon, kay Janice at sa asawa niya. Lahat sila gusto ko mamatay. Pakiramdam ko noon sarili ko lang ang kakampi ko. Pero iba ka, Astrid. Binuwag mo ang pader na nasa dibdib ko. Hinawakan mo mga kamay ko noong mga panahong pakiramdam ko mag-isa ako. Nagawa mong harapin ang takot mo sa apoy para lang puntahan ako. And I wanna thank you for that. For staying with me amidst the chaos. Kaya hindi mo ako masisisi kung ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ngayon hindi na ako matatakot na ipakita sa'yo na mahal kita, Astrid. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Gagawin ko lahat para protektahan kayo. Magiging buo tayo bilang isang pamilya.
Napagulhol si Astrid sa labis na sayang nararamdaman. Niyakap niya ang binata at niyakap siya nito pabalik ng mas mahigpit. Mahal na mahal kita, Connor. Mananatili ako sa tabi mo. Pangako yan. Thank you. And I love you so much. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan na ngang tinakasan ng bait si Janice at dinalang muli sa mental institution. Nabura na ang takot sa dibdib ni Astrid na magbabalik pa itong muli, sapagkat siniguro na ni Connor na hindi na ito makakalabas pa roon. Gumaling man ito, pero sa kulungan ang diretsyo nito dahil sa patong-patong na kasong ihahayin ni Connor laban sa babae. Makalipas ang ilang buwan, maayos na naipanganak ni Astrid ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi na tayo mag-aanak ulit. Ayoko na. Awang-awa ako sa'yo kanina. Umiiyak na sambit ni Connor habang nakaupo ito sa gilid ng hospital bed niya at hawak ang kanyang kamay. Kanina pa ito singhot ng singhot habang siya naman ay may hawak na isang box ng tissue at taga-abot dito. Gusto niyang tumawa dahil parang bata itong umiiyak kanina pa habang nanganganak siya. Tumaas kasi ang blood pressure niya kanina kaya nahirapan siyang manganak. Mabuti na lang at nakaya pa rin niya. Huwag ka nang umiyak. Ayos na ako. Pahinga na lang ang kailangan ko. Nakangiting alo niya rito. One child is enough, okay? Hindi madali ang mga anak. Nakita ko kung paano ka nahirapan. Pagkatapos nito, mag-pills ka na. O kaya pwede ako magpa-vasectomy para hindi ikaw ang mag-adjust. Ano? Sumagot ka naman, love. Huwag mo akong tinatawanan lang. Seryoso ako, oh. Oo na. Tumawa siyang muli bago masuyong pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Tumatawa ka pa rin eh. Natutuwa lang ako kasi dati hindi mo kayang ipakita ang emosyon mo. Ngayon pinapakita mo na sa akin. Iyakin ka pala, Connor. It's because I love you. Napangiti na lang siya rito. Maya-maya, dumating na ang isang nurse habang karga-karga ang kanyang bagong silang na sanggol. Walang pagsidlan ang saya sa puso ni Astrid nang makarga sa kanyang bisig ang kanyang anak. Babae ito at kuhang-kuha ang tangos ng ilong nilang dalawa ni Connor. Hi. Nakangiti ngunit lumuluhang sambit ni Astrid habang nakatitig sa malaanghel na mukha ng kanyang anak. Umiyak ito kaya mahina niya itong hinele sa kanyang mga bisig. Nang tingnan niya si Connor, nakatitig ito ng mariin sa anak nila habang namimilog ang mga mata. Love, gusto mo ba siyang hawakan? Tanong niya sa lalaki. Mukha kasing gusto nitong kargahin ng baby. Ngumiti ito sa kanya at kitang-kita niya ang pangingilid ng mga luha nito sa mata. Can I? Oo naman. Ngumiti siya rito at dahan-dahang iniabot ang baby. Hawakan mo siya ng maingat sa ulo, ha? Tama ba tong ginagawa ko, Astrid? Ang liit niya sa mga kamay ko. Kabado nitong sambit, ngunit bakas ang malaking ngiti sa mga labi. Huwag ka matakot, hawakan siya. Anak mo yan. Tingnan mo, oh. Tumigil siya sa pag-iyak nang kargahin mo siya. Mukhang daddy's girl pa ata ang prinsesa natin, ha? Mas lalong lumaki ang ngiti ni Connor kasabay ng pagbagsakan ng mga luha nito. You're so beautiful, princess. Masuyong anito sa baby sabay baling kay Astrid. Kamukha mo siya, love. Umismid siya kunwari. Dapat lang. Ako nagdala sa kanya ng 9 na buwan, no? Pabirong reklamo niya. Her name is Azriel Atira, right? Nakaisip ka na kaagad ng pangalan niya nang malaman mo ang gender niya sa ultrasound. Bakit? Ayaw mo bang yun ang pangalan niya? Gusto mo, Song Kang? Ay, ano ba? Para namang pang-alien ang pangalan na yan eh. Saka bakit mo ako niloko, love? Anong niloko ka riyan? Sabi mo gwapo yun. Talaga naman ah. Anong kinigwapo nun? Operado naman daw yun. Ba't paano mo yan nasabi ha? Nabasa ko sa internet. Chismis lang yun. Basta crush ko pa rin siya. Ako ang daddy ng anak mo ah. Dapat ako lang ang crush mo. Humalakak si Astrid. Nagsiselos yarn? Kasi naman, totoo namang mas pogi ako ron ah. Maputi lang naman yun. Oo na, ikaw naman talaga ang crush ko at pinakagwapo sa paningin ko ngayon. Pero ano nga, ayaw mo na naisip kong pangalan ni baby? Of course, gusto ko. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Ganun kita kamahal. Ikaw kaya ang reyna ko, love. Talaga lang ha? Bakit ayaw mong maniwala? Hindi naman sa ayaw. Nakakakilig lang marinig na paulit-ulit galing sa'yo. Ikaw ang reyna ko. Mahal na mahal kita, reyna ko. Hindi ako magsasawang uulit-ulitin ang mga salitang yan, love. Napanguso si Astrid upang itago ang kilig na nararamdaman. Wala pa ring pinagbago.
Kinikilig pa rin siya sa mga matatamis nitong salita na sinasabayan naman nito palagi ng gawa. Kaya naman, sa araw-araw ay mas lumalalim ang pagmamahal niya para kay Connor. I love you, Connor, more than anything in this world. Ngumiti ito sa kanya ng matamis. I love you too. I will always be. Makalipas ang 1 buwan, inalok na siya ng kasal ni Connor. 1 buwan lang din ang lumipas at naganap na ang kanilang intimate wedding na kinanap sa Tagaytay. Kaunti lamang ang mga imbitado at kasama roon ang kaibigan niyang si Nami na walang tigil sa pag-iyak habang naglalakad siya sa gitna ng altar. Natupad na kasi ang hiling nito na magpamilya na siya. Hiling din niya na magkaroon na ito ng sariling pamilya sa tamang panahon. Naging isang full-time housewife si Astrid habang paminsan-minsan ay binabalikan niya ang kanyang passion bilang isang digital artist. Pero syempre, mas pinagtuunan na niya ng pansin ang pag-aalaga at ang pagsisilbing ilaw ng tahanan ng kanyang pamilyang binuo kasama si Connor. Napagtanto niya na gaano man kasalimuot ang nakaraan nilang dalawa, hindi yun naging hadlang upang maging ilaw nila ang isa't isa, upang bumangon mula sa kadiliman. Dahil ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata nila sa mundo, at walang makakahigit pa roon. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.